ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay nauuko lamang sa nag-iisang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At gayon din po ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal, ginagalang na Ebangelista, Will Estrada Almeida, maging sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo, sa lahat ng Almeida children, Almeida family. At gayon din po patuloy natin inaalaala at di malimutan kailanman ang pinagpalang turo at aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Common Almeida at ang pagbati rin po sa ating beloved ordained preacher, sa ating co-preacher, sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa lahat ng ating mga musician, mga wit, maging sa ating mga webcast viewers, sa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Ang lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito po mga minamahal, pag-aralan natin yung tungkulin ng tao sa ating buhay at mabait na Diyos. Ang sabi ng mga minamahal ng Ecclesiastes 12:13, matakot ka sa lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ibig sabihin mga minamahal, ang tao po ay nilikha ng Diyos, binigyan ng buhay, ng hininga, hindi lamang para siya ay mabuhay sa mundong ito, hindi lamang para siya ay uminom, kumain, magtrabaho, mamuhay sa kanyang sariling kaluban, kundi bagkus sinasabi dito, tungkulin ng bawat tao na matakot at sumunod sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Ngayon, mga minamahal, tayong mga pinili, hinirang, tinawag ng Diyos, tayo yung may higit na tungkulin sa ating buhay at mabait na Diyos. Ang ating tungkulin, mga minamahal, hindi po natatapos sa tayo ay dumadalo, tayo sumasamba. Mayroon tayong mahalagang tungkulin na dapat nating gampanan. Dahil ang sabi ng John 15:16, kayo'y, ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Kayo'y aking inihalal upang kayo magsipagbunga. Amen? Sabihin mga minamahal, tungkulin natin, hindi lamang sumamba, kundi tungkulin din natin na tayo ay maglapit ang kaluluwa sa paanan ng ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Ngayon, mga minamahal, sa paanong paraan, kumbaga, dapat natin gawin para tayo ay makapaglapit sa paanan ng ating buhay at mabait na Diyos. Ito, mga minamahal, tayo ay may gaganaping anniversary crusade. Ito na yung pagkakataon, mga minamahal, para imbitahan mo ang iyong mga mahal sa buhay, yung mga kamag-anak, para sila ay makapakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mabuksan ang kalampuso at pangunawa, para sila ay makalapit sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung mga tao, mga minamahal, na hindi alam ang kaluban ng Diyos, o kulang sa pangunawa, dahil sabi ng kasulatan, marami napahamak dahil sa kakulangan ng kalang-kalaman sa salita ng Diyos, sa pamagitan ng ating pagsasalita sa kanila ng kabutihan ng ating mga Panginoon, mabuksan yung kanilang pangunawa. Maunawaan nila, mga minamahal, kung ano ang tunay na kaluban ng ating buhay at mabait na Diyos. Ito yung tungkulin natin, mga minamahal. Kumbaga, yung kaligtasan natin tinanggap sa ating mga Panginoon na walang bayad, libre, at hindi ipahayag. Kumbaga, ito ay kailangan din ng mga tao na tanggapin nila yung kaligtasan na libre at wala din bayad. Amen? At sa pamagitan mga minamahal ng mga krusadang ginaganap, diyan mga minamahal ang pagkakataon upang marinig ng maraming tao ang kaligtasan na nagmumula sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Basahin po natin mga minamahal ang unang bersikulo sa Tesalonica 4:7. Una Tesalonica 4:7.
Pagbasa po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 7. Sapagkat tayo tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. Maliwanag mga minamahal na ang sinasabi ng unang Tesalonica 4:7, tayo'y tinawag ng Diyos. Hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Sabihin mga minamahal, tayo'y tinawag ng Diyos para tayo'y gamitin sa ikaluluwalhati ng kanyang dakilang pangalan. Tayo'y kanyang tinawag hindi para tayo ay mamuhay sa kasalanan. Hindi niya tayo tinawag mga minamahal para tayo ay malugmok sa kahirapan. Kundi sinasabi dito mga minamahal, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Ibig sabihin mga minamahal, tayo tinawag ng Diyos sa pagpapakabanal para dahil ang nais ng ating malapay noon, mga minamahal sa pagkatawag sa atin, tayo yung kanyang makasama sa kanyang kaharian at nais niya sa kanyang makasama ay karapat-dapat at malinis yung banal. Kaya pala tayo mga minamahal na pinili tinirang ng Diyos ay kinakailangan dumaan sa paglilinis ng ating malapay noon. Amen? Bakit? Dahil para nga tayo maging karapat-dapat, kaya pala yung paglilinis ng Diyos. Yung mga minsan dumadaan tayo sa pagsubok, yung pala ay tayo inihahanda ng ating malapay noon. Kaya ibig sabihin mga minamahal, huwag mong katakutan ng ganyang bagay, kundi ipagpasalamat po sa Diyos na dahil sa mga pagsubok, paglilinis ng ating malapay noon, tayo ay nagiging banal. Amen? Kaya purihin ang ating malapay noon mga minamahal at kumbaga tayo ay pinagpala ng ating malapay noon. Dahil sa dami ng tao sa mundo, tayo yung napansin, nakita ng Diyos. Dahil kung hindi tayo napansin, nakita ng ating malapay noon, tayo naroon pa rin sa ating buhay makasalanan. Tayo naroon pa rin sa ating mga bisyo, sa ating mga samang ugali. Nandun pa rin tayo sa karamdaman. Amen? Naroon pa rin tayo sa kahirapang kapigatian. Wala tayo sa kapayapaan, sa kagalakan. Pero ngayon, mga minamahal, dahil tayo tinawag ng Diyos sa luwalhati na kanyang dakilang pangalan, tayo narito ngayon, mga minamahal. Nagtatamo ng pagpapala sa ating buhay at mabait na Diyos. Pinagaling yung ating mga karamdaman, binago yung ating buhay. Kaya sinasabi ng balakasulatan, sa mahal na Panginoon, mayroon tayong kapayapaan. Pero sa sanlibutan, mayroong mga kapighatian. Amen? Kaya tayo sa ating buhay at mabait na Diyos. Aklat po ng Marcos 5:19. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, talatang 19. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ko sa iyo ng Panginoon, at kung paanong kinaawaan kaniya. Amen. Ito mga minamahal yung nais ng ating malapay noon. Inuutusan tayo ng ating buhay at mabait na Diyos na tayo ay pumunta. Pumunta ka sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kaibigan. Kaya yung gaganapin nating anniversary crusade, ito na yung pagkakataon natin na ating maanyayahan na yung ating mga mahal sa buhay dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Kaya sabi dito mga minamahal, sinabi, umuwi ka sa iyong bahay sa iyong mga kaibigan, sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kinawaan kaniya. Sabihin mga minamahal, tayo ay tumanggap ng mga buting bagay sa ating buhay at mabait na Diyos. Tayo tumanggap ng himala. Tayo tumanggap ng pagbabago, kagalingan ng karamdaman.
Ito ang sinasabi ng ating Panginoon na sabihin mo sa iyong amal sa buhay. Amen? Para sila ay magkaroon ng pag-asa na sila ay sa pamagitan ng iyong pagsasalita ng mga buting bagay, sila mga minamahal ay kumbaga magkaroon ng pag-asa sa ating buhay at mabait na Diyos. Napakaraming tao mga minamahal ang dumaranas ng kahirapan sa buhay, dumaranas ng matinding karamdaman. Amen? Pero ikaw na pinagaling natin buhay at mabait na Diyos mula sa grabing karamdaman, ito yung sabihin mo sa kanila. Nung araw mga minamahal, nung tayo wala pa sa ating buhay at mabait na Diyos, yung ating mga kamag-anak pag may karamdaman, tayo may nabalita ng magaling na albularyo. Hindi tayo nahihiya. Pumunta ka roon, magaling yun. Pumunta ka doon sa magaling na doktor na yon. Amen? Pero, kumbaga ay naroon pa rin yung karamdaman. Pero ngayon, mga minamahal, sinasabi ng ating Panginoon, nasabihin mo sa kanila kung paano ka pinagaling, paano ka binago. Na kung ito'y ka lang tatanggapin, mga minamahal, silang pagpalain ng ating buhay at mabait na Diyos. Yung kagalingan natin tinanggap na walang bayad. Amen? Kaya, papala tayo mga minamahal, dahil yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, hindi dahil sa tayo ay marurunong, hindi dahil sa tayo ay magaling. Tayo tinawag, kung isipin natin, bakit tayo tatawagin ng Diyos? Tayo ay lasinggero, drug addict, masama ugali. Amen? Tayo ay sa malubhang karamdaman, ay kung tao ang pipili, hindi tayo pipiliin. Hindi pipili ang tao mga minamahal na may karamdaman, masamang ugali, drug addict, murderer. Ang pipiliin ng tao yung mayaman, may pinag-aralan. Amen, yung mga sikat. Pero ang Diyos hindi tumitingin sa pisikal na kaanyuan ng tao. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso ng tao, na sa kabila ng kanyang mga kasalanan, na kanyang kasamaan. Kapag siya ay lumapit sa Diyos, handa siyang magbago. Handa siyang sumunod sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Purihin natin malapano, tayo pagpatuloy mga minamahal, Roma 15:4. Meron ba? Wala. Yung sunod na lang, kung ano na dyan kasunod. May dito. Hindi, kamali lang ako ng banggit. Amen, hallelujah. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 5, talatang 25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karirinig ay mga bubuhay. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ito mga minamahal, ang tinutukoy dito na yung mga patay ay yung mga tao na patay ang pananampalataya. Patay ang spiritual. Kaya yung salita ng Diyos kapag napakinig ng mga tao na patay ang pananampalataya, kumbaga mga minamahal, bubuhayin ng Diyos yung pananampalataya. Kaya yung krusada na ating gaganapin, dito na may maririnig na maraming tao ang buhay na salita ng ating Panginoon na makapagbabago sa kanila. Nasa pamagitan ng kusadang yan, yung kalang mga patay na pananampalataya, marinig nila ang buhay na salita ng Diyos, ito ay mabubuhay. Ibig sabihin mga minamahal, sila sasampalataya, maniniwala sa ating buhay at mabait na Diyos. Yun lamang minsan mga minamahal ang kulang sa ibang mga tao. May mga tao mga minamahal na kulang lamang ay sila ay may marinig na buhay na patotoo, buhay na salita ng Diyos. Kaya nga ito ginagawa natin mga minamahal, sa ngayon tayo nag-aanyaya. Bakit mga minamahal? Dahil mahalaga na mapakinggan nila
ang salita ng ating Panginoon. Dahil sabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay mabisa, makapangyarihan. Yung isang taong makasalanan, isang taong masama, maaaring magbago sa pamagitan ng salita ng ating buhat mabait na Diyos. Amen? Ngayon, mga minamahal, kagaya po nung aking nabanggit kanina, tungkulin natin sa ating Panginoon, na ito ay sabihin sa mga tao. Ngayon, kung hindi mo magawa na ikaw ay humayo, dahil ikaw ay busy sa iyong trabaho o sa ibang bagay, marami kang mga magagawa para ikaw ay makapaglapit ng kaluluwa sa panan ng ating dakilang Diyos. Amen? Magbigay ka sa pangailangan ng banal gawain. Siya yung pagbibigay may maligtas na kaluluwa dahil nagamit sa pamagitan ng sasagawa ng krusada. Sabihin mga minamahal, nakapaglapit ka ng kaluluwa sa panan ng ating buhat mabait na Diyos. Amen? Kaya ibig sabihin mga minamahal, maraming bagay tayong magagawa para ating may pahayag yung kabutihan ng ating buhat mabait na Diyos. Ayun mga minamahal, katotohanan, sasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon na ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Sabihin mga minamahal, at ang mga karirinig ay mga bubuhay. Kagaya natin mga minamahal noong araw, tayo ay patay din. Dahil sa ating mga pagsalangsang at kasalanan, tayo patay sa kasalanan. Amen? Yung ating pananampalataya, patay din. Pero nung tayo ay dumalo sa ating banal na gawain ito, narinig natin ang pangaral, narinig natin ang mga patutuo ng mga anak ng Diyos, na kung paano sila binago, paano sila pinagaling, yung ating pananampalataya nagkaroon ng buhay. Kaya tayo nakalapit sa Diyos. Kaya tayo naririto ngayon, nagpapatuloy, dahil sa mayamang habag ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating buhat mabait na Diyos. Tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal sa aklat ng Roma 10:3. Sa aklat po ng mga taga-Roma, Kapitulo 10, talatang 3. Sapagkat sa hindi nilang pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ito mga minamahal, yung isang dahilan. Sapagkat hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos. Kaya nga po sasabi natin, sikapin natin, maipaalam sa mga tao yung katuwiran ng Diyos. Sapagkat sumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ito mga minamahal, dahil hindi nga nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, sila ay namuhay ayon sa sarili nilang kaunawaan. Amen? Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos, kundi ayon sa kanilang mga sarili. Amen? Kaya nga mahalaga mga minamahal na ang bawat isa sa atin, kung hindi man tayo mga minamahal, makasama sa mga sounding o kumbaga, mayroon tayong magagawa. Yun na lamang ikaw ay manalangin, ikaw ay mag-ayuno. Sabihin, napakahalaga niyan mga minamahal. Amen? At kumbaga, yung pagkakaisa ng mga Kristiyano at mananampalataya sa ganitong panahon ay kailangan tayo ay lahat ay gumawa. Amen? Lahat tayo ay kumilos para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa, para din sa ikaluluwalhati ng dakilang pangalan ng ating buhat mabait na Diyos. At tayo pa patuloy sa huling bersikulo, 2 Korinto 4:4. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, talatang 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin buhat mabait na Diyos. Ito pala yung isang dahilan mga minamahal.
Kaya kahit anong gawin natin minsan na pagsishare, pagsasabi sa mga tao na dumalo ka, gagaling ang iyong karamdaman, magbabago ang buhay mo. Ito pala isang dahilan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, yung kanilang mga puso, yung kanilang pag-iisip, upang sila hindi magsisampalataya. Kaya pala minsan, mga minamahal, yung mga tao na binulag ng sanlibutan ito, ang kanilang mga puso, ang kanilang pag-iisip, mahirap dahil sa panan ng ating dakilang Diyos. Pero napakarami pa rin mga tao, mga minamahal, ang hindi nasasakop o yung kalang hindi pa nabubulag o bukas pa rin yung kalang pag-iisip para sa salita natin bait mabait na Diyos. Ito yung nakalalapit sa ating bait mabait na Diyos. Upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kaya, ito yung kahit nakita ng mga tao, mga sanlibutan, yung kabutihang ginawa sa ating buhay, kung paano tayo binago, paano tayo pinagaling, hindi pa rin sila makalapit, hindi pa rin sila, hindi pa rin nila magawa na lumapit sa ating bait mabait na Diyos. Samantalang kitang-kita na nila. Amen? Ang kabutihang ginawa ng ating malapay noon. Dahil lang sinarhan ng kaway ng Diyos sa kanilang mga puso upang huwag sila magsisampalataya. Amen? Pero tayo, mga minamahal, na binuksan ng Diyos ang ating puso, ang ating isipan, sumila sa atin yung kaliwanagan ng ating malapay noon. Nakita natin ang kabutihan ng Diyos at nangyarit na ganap sa ating mga buhay ang mabuting bagay, mga minamahal. Kaya yung pagkapilit, pagkatawag ng ating malapay noon para sa kaluluwalhati ng kanyang dakilang pangalan, pagkatawag sa atin, panghawakan natin, mga minamahal. Ang sabi ng ating testimony leader, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa ating malapay noon, walang katapusan. Narito ka sa lupa, maglilingkod ka sa Diyos. Kung ikaw ay kunin natin malapay noon sa langit, patuloy ka pa rin maglilingkod sa Diyos. Pero yung ating paglilingkod, mga minamahal, punong-puno ng kagalakan, kasiyahan. Amen? Hindi conforme siya sabing wala nang katapusan ay tayo ay manghihinawa. Hindi. Sapagkat nanaisip pa rin ng iyong puso na paglingkuran ng ating malapay noon. Amen? Dito man o doon sa langit, mga minamahal, yung ating ginagawang pagpupuri, paglilingkod sa ating malapay noon, ganun pa rin ang ating gagawin. Pero naroon nga yung kagalakan sa ating mga puso at isipan na hindi natin nakamit nung tayo wala pa sa ating malapay noon. Pero ngayon, mga minamahal, kahit minsan tayo nasa pagsubok, kahirapan, nandun pa rin yung kagalakan. Hindi kagaya nung araw kapag tayo nasa ganyang mga bagay. Tayo ay, ang ating puso may galit. Kumbaga, ang hinahanap natin, mga minamahal, yung para lamang malutas minsan yung ating problema, alak, sugal, pero kung minsan humahantong sa kapahamakan. Amen? Pero tayo ngayon, mga minamahal, nasa kalagayang mga hindi maganda, pero naroon pa rin yung kagalakan nagmumula sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tayo po umawit sa ating buhay at mabait na Diyos. Awitin natin yung paghihirap man o pagsubok. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating malapay noon. Hallelujah. Lord Jesus. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito upang uusig ng mundo ang sa'yo'y
nagtataboy upang hindi magpatuloy. Hallelujah. Ang tawag ba niyan ni walang halaga, nang walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa madla? Hallelujah! Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon, Hallelujah, upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating buhat mabait na Diyos. Sabi ng awitin, mga minamahal, tayo Kanyang pinilit hinirang upang ipagkatiwala sa atin siyang dakilang bagay na niyatang sa atin ng ating buhat mabait na Diyos. Hallelujah. Kaya sabi ng awitin, mga minamahal, sa paghihirap man o pagsubok, huwag kang ayaw, huwag kang bibitaw, magpatuloy ka. Patuloy mong gawin ang kaluban ng ating buhat mabait na Diyos. Hindi kayo iwan o pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay sama-samang manalangin sa lahat ng ating pangailangan sa ating buhat mabait na Diyos. Hallelujah. Ano mang pangailangan mo sa ating mahal na Panginoon, sambitin mo na yung mga labi. Hallelujah. Glory to Jesus. Upudakil at pagpalang Diyos. Hallelujah. Na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal po Yesu Kristo. Muli pinupuri ka namin, pinasasalamatan o Diyos. Sa mga oras na ito, tamin tiyataas ang iyong dakil at makapangyarihang pangalan. Malapay noon, narito po ang iyong mga anak. Sa kalang mga panalangit, kahilingan sa iyo. Abutin po ang pagpalang kamay, ngunit bagong lahat kami yung kabagat patawarin o Diyos, lahat tayong pagkulang, pagkakasala. Malapay noon, pagpalain po lahat yung mga anak. Sa araw-araw na kalambuhay, ingatan mo po, malapay noon. At kami pagkaluwan mo, tibay panampalataya at kanita sa paglingkod sa iyo na mga tungkulin iniatang mo sa bahat sa amin ay magampanan o Diyos hanggang sa iyong pagbabalik. Malapay noon, pagpalain mo po. Hallelujah. Ang gaganapin nga ng Anniversary Crusade sa dako ng San Carlos, malapay noon, tumawag ka po ng maraming kaluluwa na maglilingkod sa iyo. Ikaw po magpalay, pagkalpo ang tagumpay, malapay noon, na marinig ng mga tao ang dakilang salita, malapay noon, upang sila'y magkaroon pa ng palataya sa iyo, Diyos. Ikaw po magpala sa lahat ng pangailangan na yung banal na gawain, banal na krusada, malapay noon. Hallelujah. Tama din po niya dalangin sa lahat ng mga kapatiran, may tiyataglay na karamdaman o Diyos. Hipoin po pagpalang kamay, pagkalpo ang kagalingan, kala mga problema, lutasin mo po, hanumang ka
pagsubok na kalapagdaraanan, tulungan mo po sila, mahal Panginoon. At amin din po dadalangin namin mga mahal sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo. Mahal Panginoon, sila man iyong kabagang tawagin din, mahal Panginoon, sa mga kapatid na tumalikod sa iyo. Muli po silang ibalik, mahal Panginoon, pa kami magkasama-sama na ikaw aming paglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal Panginoon, lalo tigit ang minamahal na pastor, ipagkalubong po, kalusugan, kalakasan, mahabang buhay sa lahat ng kanyang mga anak, madugan na po sa lahat ng gagamit, siya yung balalagaway, preacher worker, mahal Panginoon, ikaw po mag-iit, pagpala, hallelujah, sa makapangyarihan pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, ito po ang aming samot panalangin, amen, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay sama-sama at ating pong sama-samang sawayin alat na gawa ng kaaway sa ating mga buhay, man ay problema, ay may karamdaman, hallelujah. At ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, ang kanang kamay sa ulo, kung may prayer request, itaas ang dalawang kamay, hallelujah. Kung nagmumura pa, ilagay ang kamay sa labi, hallelujah. Upo dakilat papagpalang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po ang pinakamamalapit sa Kristo. Sa unat panalangin namin minamahal na pastor sa makapangyarihan mong pangalan namin pinakamamalapit sa Diyos. Sama-sama namin sinasaway ang lahat na gawa ng kaaway, hallelujah, problema, kahirapan, karamdaman, arthritis, diabetes, hika, trangkaso, kanser, kasaut in Jesus name. Problema, kahirapan, kasaut in Jesus name. Karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name, Panginoon, pulupaypay. Problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. Hadlang sa mga pagpapala. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay sama-sama at tayo po ay tatalon 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Na ito mga minamahal, ang lingwaheng makalangit na sinasambit ng mga Kristiyano. Hallelujah. Sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos.